Una sa lahat, landfill o tambakan ng mga basura sa Cebu City gumuho. Isa ang patay habang higit 20 pa ang natabunan. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ilang luxury cars sa pag-ari raw ni dating Congressman Zaldico natagpuan sa parking lot ng isang condominium sa Taguig City. Dalawang kongresista naghain ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang labag sa batas ang unprogrammed funds. Gabinete ng Administrasyong Marcos, may balasahan na naman? Sino-sino ang umuugong na papalitan? Interes ng mga hindi nakabayad sa PhilHealth contributions, hindi nasisingilin alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. At mula sa big screen, mapapanood na sa telebisyon ang series version ng The Kingdom. Bukod sa ashfall at asupre mula sa Bulkang Mayon, pinag-iingat din ng PBOX sa mga taga-albay sa banta ng uson mula sa bulkan. Para itong usok na gumagapang pababa ng bulkan at yan po ay nakamamatay. Nasa frontline ng balita yan si Gio Robles. Makapal na usok mula sa bunganga ng Mayon ang bumungad sa mga albayanon pasado alas 7 ng umaga kanina. Sa bahagi ng Santo Domingo, makikita ang puting usok na tila dumadaos-dos sa dalisdis ng bulkan. Pero ayon sa PBOX, hindi yan ordinaryong usok. Paliwanag ni PBOX Director Teresito Bacolcol, ang makikita sa video ay ang tinatawag na uson o pyroclastic density current. So ito yung lava dome natin sa taas nag-collapse and ito yung na-produce niya, yung uson na ito. Yung uson ay parang avalanche yan ng pinaghalo-halong maiinit na abo, bato at gas. Fast moving ito and can reach as fast as hundreds of kilometers per hour. Simula pa kahapon nang mamonitor ang uson na nakuhanan sa mga larawang ito pasado alas 8 kagabi. Sa araw, puti ang itsura nito pero sa gabi, ito ay nagliliyab at nagbabaga na parang apoy. Dagdag pa ni Bacolcol, hindi lang nakakapaso ang uson. Kaya rin itong sunugin at tunawin ang anumang matamaan nito gaya noong 1993 kung saan nasawi ang higit 70 residente matapos tamaan ng uson. Isa sa mga nakaligtas ang nooy 24 years old na si Arnulfo Arias, residente ng Barangay Matanag sa Legazpi. 58 years old na siya ngayon pero bakas pa ang mga third-degree burn na iniwan ng uson sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagtatanim daw siya noon sa may paanan ng bulkan nang biglang nabalot ng usok at abo ang paligid. Bali, nangyari po yun, mag-aalauna po ata yun ng hapon. Bigla na lang po na may narinig akong parang bumabagsak bang mga buhangin. Sobrang bilis po. Segundo lang. Dahil tumakbo nga ako sa galing doon sa may tinataniman ko ng gulay, hindi nga ako nakalabas doon sa sarili naming lupa. Dahil sa aktibidad ng bulkan, nagkaroon ng manipis na ashfall sa mga bayan ng Anislag, Bakakay, Kamalig, Daraga, Legazpi City at Ligao City kanina. Sa ilang barangay sa bayan ng Kamalig, nakuhanan ang epekto ng pag-ulan ng asupre na kumapit sa mga kabahayan, kotse at mga pananim. Ang asupre o sulfur dioxide mula sa bulkan ay delikado sa mga makakalanghap. Ilan sa mga sintomas nito ang hirap sa paghinga, pamumula ng mata, madalas na pag-ubo at pangangati ng lalamunan. Pinapayuhan ng mga residente na magsuot ng face mask at iwasang lumabas ng bahay sakaling may ashfall. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Isa na ang kumpirmadong patay sa pagguho sa isang landfill sa Cebu City. Higit 20 empleyado ng natabunan ng buhay sa pagguho. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balita si Jan Arawan ng News 5 Visayas. Jan, kamusta ang search and rescue? Niyan ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa gumuhong pagbundok ng mga basurahan dito sa Barangay Binaliw
sa Cebu City kaninang hapon. At sa kasamaang palad, isa na ang kinumpirmang nasawi. Kinilala ang namatay na si Gia Librando, 27 years old, supervisor ng Prime Waste Solutions. Alas 4 ng hapon nang gumuho ang gabundok ng mga basura. Natabunan nito ang isang waste facility kung saan nasa loob ang nasa mahigit 20 empleyado ng pasilidad. Hanggang kaninang mag-aalas 10 ng gabi, walo na ang mga na-rescue mula sa guho. Nakausap natin kanina ang isa sa mga kaanak ng mga biktima na patuloy pang pinaghahanap. Napaiyak na lang si Micaela nang makita ang gumuhong mga basura sa landfill. Kabilang kasi ang nanay niyang si Mylene na sa gumuhong natabunan sa gumuhong mga basura. Umaasa siyang buhay pa ang kanyang ina. Bukod kay Mylene, na-trap din sa loob ng guho ang kapatid at mga kapitbahay ni Heidi Magali. Narito ang kanyang pahayag. Around 4:15 siguro may narinig na kami na malakas na impact. Akala namin lang yung sasakyan or yung pagpunta namin dito is na siya, yung basura na talaga yung bumigay. Sana lang po is okay lang po yung natrap sa loob at sana din pray lang po natin na buhay sila lahat. Bok Mian, personal na bumisita sa site si Mayor Nestor Archival ng Cebu City. Anya, posible raw na pasukan ng tubig ang ilalim ng gabundok na landfill sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Dahilan upang lumambot ito at gumuho ang gabundok na basura. Nagsasagawa o magsasagawa ng investigasyon sa insidente at pananagutin kung may nakitang kapabayaan ang pamunuan ng pasilidad. Mian, may mga boses rin ng humihingi ng tulong mula sa ilalim ng gumuhong mga basura dito sa landfill sa Barangay Binaliw. Indikasyon na may mga buhay pang natabunan sa mga oras na ito. Kaya naman ay pahirapan. Ngunit ang problema ngayon, Mian, ay pahirapan itong pagsagawa ng search and rescue operation kasi posible nga bumigay o gumuho anumang oras itong mga gabundok na mga basura na tumabon dito sa isang pasilidad. Ang ginawa ng mga rescuer and itinukod na lang nila yung backhoe sa bubong ng solid sa isang waste facility para nang sa gayon ay magkaroon ng matibay na o hindi guguho itong bubong na natabunan nga nitong mga basura. At sa ngayon ay umaasa pa rin yung mga kaanak nila na nasa labas ng waste facility na nagdarasal sila at umaasa na sana buhay pa itong kanilang mga kaanak na natabunan sa gumuhong mga basura. Mian. Jan, para lang klaro kasi pinapanood namin yung video na naipadala mo kanina. Kasi pag sinabi natin landfill, usually ang alam ng tao dyan, tambak ng basura eh. Pero yung nakikita natin struktura, parang bakal na struktura. So, ibig mo ba sabihin na yung katabing tambak ng basura, gumuho at natabunan itong katabing parang warehouse ng landfill company? Tama ho ba? Isa nga sa na-observe natin kanina nung pumunta tayo dito sa nasabing landfill ay may gabundok na basura doon sa lugar at sa gilid dito nakatayo naman itong waste facility. So walang pader na pagitan. Yung waste facility ay gawa lang sa isang customized na container van. Oo, John, sabi mo, may mga naririnig pa kayong boses na humihingi ng tulong. Ikaw ba mismo, narinig mo yon? At gaano kalalim yung landfill na bumagsak para mahukay siya at sana ay mamasagip by tonight? Mian, hindi tayo pinayagan ng mga rescuer na makalapit doon sa site kasi nakakordon nga yung site. Ngunit yung isa sa mga tauhan ng landfill o yung waste facility tumawag sa isa nilang kasamahan na nasa ilalim ng gumuhong mga basura. May sumagot pa nung una at umihingi ng tulong. At nung kalaunan, ilang mga kalahating minuto makalipas ay hindi na sumasagot nung tinawagan ito sa telepono ng kanilang mga kasamahan. Napakalalim ito, Mian, itong gumuhong basura. Nasa 5
7 palapag ang taas dito sa itong gumuhong landfill. Diyan, pasingit lang ang isa pa. Typically kasi when we say landfill, ang ideya ng mga tao, parang butas yan sa lupa kung saan tinatambak yung basura, kaya nga landfill eh. Pero I suppose dito sa nangyari dito, tumaas na ng tumaas ang basura at naging bundok ng basura. At yun naman ang nag-landslide doon sa pasilidad. Tama ba? Tama ka nga dyan, Bok. Sa nakita natin kanina, ang description ng LGU dito sa lugar is landfill. So, pero nung pumunta tayo sa site mismo, halos para maisasabi natin na Mount Everest nga, yung laki, napakataas talaga ng gabundok ng mga basura doon na Bok. At kaya marami rin mga residente na ating mga nakausap doon, yun yung hinaing nila, yun yung reklamo nila. Kasi dahil nga sa hindi na nakontrol sa dami ng mga basura at nagabundok na nga ang sa laki ng mga basura na nandoon sa landfill na yun, ay nagkaroon naman ng health concern itong mga residenteng nakatira doon malapit sa lugar. John, matindi yung kwento mo na sinabi mo na may tumawag na rescuer doon sa nasa ilalim ng guho, nakasagot pa siya, and if they're hearing voices mula sa ilalim, meron bang sapat na equipment yung mga rescuers para nga mahukay yung 5 palapag, sabi mo, na lalim? Kasi at least sana meron pa silang masisave na mga buhay kung may mga naririnig pa silang tinig mula sa ilalim. Niyan, kung pag-uusapan natin yung equipment, kanina ang nakita lang natin is mano-manong hinukay na mga rescuer at pinasok itong mga ilalim ng waste facility kung saan nga gumuho itong mga basura. At yung mga bako lamang yung nakita natin doon sa area na siyang itinukod doon sa bubong ng gumuhong pasilidad. At sa ngayon ay pinag-aaralan ng mga rescuer yung mapa ng pasilidad para malaman nila kung nasaan yung mga kwarto o yung mga silid ng mga taong nagtatrabaho sa naturang pasilidad. At nang sa gayon ay ma-extract nila at kasi maingat yung mga rescuer natin ngayon, Mian, dahil sa peligro o posibleng pagguho ng basura doon sa gumuhong pasilidad ay kaya naman yung mga rescuer natin ay kalkulado yung kanilang mga galaw sa mga oras na ito. Okay. Maraming salamat sa iyo, John Aroa. Mag-ingat kayong lahat dyan. Natagpuan sa parking lot ng isang condominium ang mga mamahaling sasakyan na pag-ari raw ni dating Congressman Zaldico. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Gary, sigurado na bang kay Zaldico yung mga coaching yan? Alam mo, Bok, hindi diretsan sinabi ng Custom at ng Highway Patrol Group kung kay Zaldico nga yung mga nakumpiskan nilang mga sasakyan dito sa BGC sa Taguig. Ayon sa HPG, pag-aari raw ng kumpanya na may kinalaman kay Zaldico ang nakitang 8 luxury vehicles. Subject ng search warrant ang mga sasakyan matapos madiskubre ng Custom na may problema ito sa mga import permit. Ang ibang sasakyan naman walang rehistro kaya agad itong sinilip ng Highway Patrol Group. 9 na luxury vehicle ang target ng search warrant pero tila may nagtimbre kaya naitakas raw ang isa. Nagkakahalaga ng 145 million ang 8 luxury vehicle. Isang Rolls-Royce, 3 Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia. Pero meron ding wala sa search warrant gaya ng isang Ferrari. Napansin din ng Custom na karamihan ng sasakyan ay converted bilang armored at bulletproof vehicle. Hindi tuloy maiwasan na maitanong kung ito rin ang mga sasakyan na ginamit sa pag-aatid ng sinasabing mali-maletang pera sa mga nasasangkot sa flood control scandal. Sa ngayon, Bok, yung mga sasakyan, yung 5 nito ay dinala sa ICI dahil wala ngang paglalagyan yung Custom at doon na nila iimbestigahan. Habang yung 4 naman ay iimbestigahan naman ng Highway Patrol Group dahil nga wala silang makita mga papeles nito. At yan muna ang latest, Bok. Maraming salamat, Gary De Leon. Imbento lang daw ang ilang pahayag ni Senator Amy Marcos, partikular ang pagbabawal daw na magtanong tungkol sa mga matataas na opisyal kaugnay ng flood control scandal. Narito ang aking report.
Pinupuntirya ang Senado sa investigasyon sa flood control scandal ayon kay Senator Amy Marcos. Base raw sa impormasyong nakarating sa kanya, ilang senador ang nakatakdang kasuhan sa susunod na linggo tulad ni Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ang pinagtataka pa raw ni Senator Amy, pagdating sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee, bawal daw silang magtanong tungkol kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang matataas na opisyal tulad ng mga nasa palasyo. Hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan, mga big time ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Sa totoo lang, surrender na ako, wala na talagang mangyayari rito, moro-moro na lang to. Pero tinablayan ng ilang senador. Na nagmi-meet yung minority at majority, wala nga kaming mga caucus, di ba? So paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. So, alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, imposibleng mangyari ang sinasabi ni Senator Amy. Wala raw nagbabawal ng kahit ano sa kahit sinong senador. Baka raw magalit si Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa anyay bintang at imbentong ito. Isa pang aligasyon ni Senator Amy, posible daw magamit ang budget para sa ayuda programs para pagulungin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagay na pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo. That's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na gano'n. So, I don't think so. Ako as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Dinipensahan din ni Senator Tulfo kung bakit malaki ang pondong inilagay sa mga pang-ayudang programa sa loob ng 2026 national budget. Gayon din ang dagdag na pondo para sa MAIFIP o yung medical assistance. Kailangan naman daw kasi ng tulong ng ating mga kababayan at hindi raw yan magagamit sa mga pampulitikal na gawain. Sa ngayon, may nakahain ng AIX bill si Senator Erwin para isabatas ang paimigay ng ayudang ito. Kasama riyan ang probisyon na anti-EPAL na magbabawal sa mga politikong mamahagi ng ayuda. Gusto rin ni Senator Erwin na matanggal o suspindihin ang mga politiko na lalabag dito kapag naisabatas na ito. Ang inyo pong nakikita ay ang live na kuha sa Bulkang Mayon ngayong gabi. Makikita ang nagliliwanag na bunganga o yung tinatawag na crater glow ng bulkan. Kita yan mula sa Legazpi City sa Albay. Una nang nagbabala ang PHIVOLCS sa tinatawag na uson o pyroclastic density current na gumagapang mula sa bulkan na lubhang nakamamatay. Sa ngayon, nananatiling off-limits ang 6-kilometer radius na permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Pinayuhan na rin ang mga apektadong residente na laging mag-face mask bilang proteksyon mula sa ashfall at asupre na ibinubuga ng bulkan. Binasura ng International Criminal Court or ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na panibagong expert report sa kanyang kalusugan at panganib umano sa pagkakulong. Ayon sa Pretrial Chamber 1, meron ng assessment ng 3 medical experts noong Disyembre kay Duterte. May lakas pa raw si Duterte na humarap sa paglilitis. Dahil dyan, hindi na raw kailangan ng karagdagang report mula sa mga medical experts. Pero giit ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Harry Roque, hindi sinagot ng ICC ang mismong mosyon ni Duterte kung kinonsidera ang kanyang kalusugan sa naging desisyon sa kanyang interim release. Matatandang binasura ng ICC ang hiling ni Duterte na pansamantalang paglaya. Wala raw kasing ebidensya para sabing hindi niya kayang harapin ang kanyang mga kaso. Mismo ang pamilya na rin ni Duterte ang nagsabing maayos naman daw ang lagay ni Duterte. Kaya ba gawin ng limot-limot at isang taong natutumba na habang naglalakad lamang ang manakot pa ng testigo? Kaya pa bang tumakas na isang taong limot-limot na? So yan po dapat yung issues na sinagot ng mga expert witnesses. Nagbabadya ang isa namang balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa political insider na si Ronald Llamas. Sa programang Una sa Lahat, sinabi ni Llamas na kadalasang nagkakaroon ng balasahan sa gabinete kapag pababa ang approval rating ng Pangulo. Pagpapakita raw ito ng handang mag-adjust ang Pangulo sa issue ng taong bayan. Tingin ni Llamas kasama sa mga posibleng palitan ay mga kalihim ng ahensya na hindi masyadong nakakapag-perform. Meron pa nga raw lumalabas na unlucky 9 o siyam ang nanganganib na mapalitan. Halimbawa, yung tourism natin way below target.
yung mga turistang pumapasok sa ating bansa. At saka mga ilang kaso na rin yung naisampa sa ating Health Secretary. So hindi assurance na sinasabi ng Cabinet Secretary na hindi siya matatanggal, ay hindi nga siya matatanggal. So depende yan sa Presidente. Isa ka ba sa mga hindi nakahulog ng kontribusyon sa PhilHealth mula 2013 hanggang 2024? Hindi na raw kayo pagbabayaran ng interest dyan. Utos po yan ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Daniel Pawit. Self-employed at 10 taon nang hindi nakapagbabayad ng contribution sa PhilHealth si Leilani Delfin. Sa Sabado, paalis na siya para makipagsapalaran bilang OFW sa Hong Kong. Kaya naman ngayong araw, hinahabol niya na ang pagsasaayos ng kanyang PhilHealth contribution kasabay ng ilang work documents na kakailanganin niya paalis. Kanina, natutunan namin sa seminar namin sa PIDOS, maganda talaga yung PhilHealth na ituloy kasi maganda yung benefits, lalo na sa ating ngayon is hindi natin alam kung yung pag nagkaroon tayo ng sakit. Sakto namang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng amnestiya sa mga hindi nakakabayad ng contribution sa PhilHealth. Saklaw nito ang mga kumpanya, self-employed at pribadong individual na hindi nakakabayad ng contribution simula 2013 hanggang 2024. Alam naman namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Kaya gagawa po tayo at inutusan ko po ang PhilHealth. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Ikinatuwa naman yan ni Leilani. Pwede naman po magbayad doon. Yes po, pwede naman po magbayad sa Hong Kong ng PhilHealth. Siyempre, magtatabi ako sa sahod ko para sa PhilHealth. Umaasa ang Malacanang na sa mandatong ito, 300,000 PhilHealth members ang makikinabang. Nag-iiba ang contribution sa PhilHealth depende sa monthly income o sahod ng isang individual. Sa mga sumasahod ng 10,000 pesos pababa kada buwan, 500 pesos ang kontribusyon. Para naman sa lampas 10,000 pesos hanggang 99,000 pesos ang buwan ng sweldo, 500 hanggang 5,000 pesos ang kanilang hulog. Habang ang mga sumasahod ng 100,000 pesos, 5,000 pesos ang kontribusyon. Pero kakayanin nga ba ng PhilHealth ang pagbibigay ng amnestiya? The waiver would run for like a year for 2026. And with paid missed contributions, then we will have more money to support all our programs. Kamakailan lang ipinag-utos ng Korte Suprema na ibalik ng PhilHealth ang 60 billion pesos na excess funds na ipinalipat sa National Treasury. Ipinababalik ang pondo sa pamamagitan ng 2026 national budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ikalawang gabi ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno bago ang translasyon bukas. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Nina, hanggang sana ang pila sa mga oras na ito? Isang mapagpalang gabi sa atin. Ikalawang araw na nga ng pahalik samahan na Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand at dagsana ang mga debotong Pilipino na nandito ngayon at libo-libo na ang mga Pilipinong nandito ngayon para makiisa sa ating pahalik. At kung mapapansin nyo sa aking likuran, Mean, mga kapatid, ay nagmistulang dagat na ng mga tao nandito ngayon, ng mga deboto at kapansin-pansin na nagkasagawa ngayon ng program. At kung mapapansin niyo rin, kanya-kanyang latag ng banig, sahig dito sa Quirino Grandstand at kanya-kanyang bit-bit ng mga cooler, ng mga pagkain, ng mga easy open ng pagkain para hindi sila magutom sa paghihintay. At kung mapapansin niyo rin sa paligid ng Quirino Grandstand ay nakapaligid na rin ang Manila Police District para sa seguridad ng ating mga debotong Pilipino na nandito ngayon sa Quirino Grandstand.
mapabata o mapatanda, may bitbit na bimpo para sa pahalik-samahan ni Poong Jesus Nazareno. Ang diskarte ng ibang deboto ay magdala ng kanya-kanyang bangkito o maliit na upuan para makapagpahinga man lang dahil ilang oras din ang inaabot bago makarating doon sa mismong Poong Jesus Nazareno. Nagsimula na rin maglatag ng sabin at magtayo ng tent ang iba sa mismong grounds ng Quirino Grandstand. Mapamorningan na raw sila dito hanggang sa magsimula ang translasyon. Marami sa kanila susubukan daw makalapit bukas sa Andas. Kani-kanina lamang ang may ilang debotong dinala sa first aid station matapos mahilo at tumaas ang presyon. Bukod sa matagal kasing pagkakatayo ay dikit-dikit din kasi ang mga deboto sa pila. Kasabay nito, nagpaalala ang crowd manager na si Martin Aguada Jr. mula sa UP Resilience Institute para sa mga kasasabak sa prosesyon ay hindi pa rin kasi nawawala ang disgrasya sa translasyon kung saan maladagat na nagsisiksikan ang mga deboto. Narito ang kanilang pahayag. You have to go with the flow. Kumbaga dahil huwag mong kontrahin, huwag kang titigil dahil ikaw ay makakaladkad lang. So go with the flow. Pero pag nakakita ka ng parang pockets or spaces na pwede kang gumalaw diagonally or on the side hanggang makapunta ka dun sa medyo maluwag, relatively na maluwag na area, no? Mga kapatid, sa mga oras nito, inaasahan pa natin ang pagdagsa ng mga debotong Pilipino dito sa Quirino Grandstand at nagpapatuloy ang pahalik dito sa Quirino Grandstand at kapansin-pansin din na ay dito na nagsisitulog ang ating mga kapatid dahil naglatik na nga sila ng kanya-kanyang sahig, ng kanyang-kanyang banig at gayon din ng mga tent at para dito na sila magparipas ng gabi. May asahan din natin na alas 12 pasado ng hating gabi ay magsisimula na ang misa sa Quiapo at expect din natin na pasado alas 4 o hanggang alas 5 ng umaga ay aalis na ang andas dito mula sa Quirino Grandstand. Mean, yan muna ang update dito sa Quirino Grandstand. Okay, maraming salamat sa iyo, Nina Ong Pauco. Susunod, ang program funds sa 2026 National Budget labag daw sa batas. Kinikwestiyon sa Korte Suprema. At mga pinalaki ng sex bomb, tiniis ang mahabang pila makabili lang ng ticket sa panibago nilang concert. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hiniling ng ilang mambabatas sa Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang 150 billion pesos na unprogrammed funds sa 2026 national budget. Mukay naman ng isang senador, tanggalin na yan sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Personal na naghain sa Korte Suprema ng petition for certiorari and prohibition sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Hindiling nila sa kataas-taasang korte na ideklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang paglalagay ng 150 billion pesos na unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Sa kanilang argumento, iginit nilang nagkaroon ng grave abuse of discretion nang makalusot ang unprogrammed appropriations. Hindi raw naaayon sa konstitusyon ang budget na gagastusin nang wala namang malinaw at totoong pinanggagalingan ng pondo. Iniiwasan nga raw yan ng saligang batas. Gusto rin ng mga petitioner na ideklarang null and void ang probisyon para sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng General Appropriations Act. Ang unprogrammed funds ay yung standby items sa budget na wala pang tiyak na mapagkukunan ng pondo. Mapopondohan lang yan kung may sobrang koleksyon ng buwis o kita ang gobyerno o hindi kaya may foreign loan o grants. Unang ipinasa ng Kongreso ang 2026 budget na may 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Tinapyasan ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos. Pero giit ng petitioners, pagmumulan pa rin yan ng korupsyon. Hanggat walang
walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations na it runs in the billions, na ito ay nagiging source din ng abuso. Nakita natin yan doon sa 2025 budget. Dahil nga ay nagiging libre na kasi yung executive sa pag nagiging rin yan ng discretionary spending. Yan yung nagamit sa pinakamalaking nakawan sa bayan. Di ba? Tinanggal yung mga mahalagang mga items sa NEP, inilagay sa unprogrammed funds. At yung dapat sana nating mga pinakikinabangang proyekto at programa na ng gobyerno, nabaliwala, napalitan ng mga ghost projects, napalitan ng mga substandard projects. Responded sa petisyon ang Senado, Kamara, Department of Budget and Management at si Executive Secretary Ralph Recto. Depensa ng DBM, valid at matagal na raw kinikilala ng Korte Suprema bilang standby funds ang unprogrammed appropriations. Hindi raw ito blank check na pwedeng gastusin anumang oras. Pero tila nakahanap ng kakampi sa Senado ang petitioners kay Senator Erwin Tulfo. Yan ay kahit kabilang siya sa mga pumirma sa BICAM report ng national budget. Naniniwala rin kasi si Tulfo na pwede itong maging ugat ng korupsyon. Why will you have unprogrammed projects? Wala kang ang pera. Ba't mo ilalagay? Tama yun matutukso ka Gagawa ka ng paraan para mapondohan yun. Wala nga tayong pera. Kaya gusto ni Senator Tulfo na gawing zero ang unprogrammed appropriations sa 2027. Sa ngayon, iminungkahi niyang mismong mga taga-kongreso ang mag-check ng mga proyektong mapopondohan ngayong taon. Kailangan masiguro na magpapadala tayo ng tao, sa Senate, sa Congress, doon sa mga lugar na randomly. Piliilan natin. Baka ito, kung talagang doon napupunta yung pera, may project talaga na ganito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Semonte, News 5. Showbiz tonight na tayo. Due to insistent public demand, may round 4 ang concert ng OG girl group na Sex Bomb Girls. Inanunsyo ang round 4 matapos ma-sold out ang 3rd edition ng reunion concert ng Sex Bomb in just 1 hour. Ganun katindi. Kaya sigaw ng mga pinalaki ng Sex Bomb, one more round. Gaganapin ang round 3 at 4 sa February 6 at 7 sa SM Mall of Asia Arena. Kung mag-round 5, yan ang dasal ng mga laking Sex Bomb. December nang mag-reunion concert ang OG girl group. Marami pa akong may init na chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, nanay na nagbebenta ng sariling sanggol sa halagang 55,000 pesos timbog sa Quezon City. Pagkamatay ng guro habang nag-observe sa eskwelahan sa Muntinlupa, posible raw na dahil sa sobrang pagod. At kilalanin ang gaganap bilang Rapunzel at Flynn riders sa live-action adaptation ng Tangled. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa halagang 55,000 pesos, tinangkang ibenta ng isang dalagitang ina ang bagong silang niyang sanggol. Nahuli siya sa entrapment operation sa Quezon City. Nasa frontline na balitang yan, Ian Suyu. Kawala ang 17 anyos na babaeng yan sa entrapment operation ng pulisya sa Quezon City. Tinangka umano niyang ibenta ang bagong silang niyang anak sa halagang 55,000 pesos. Ikinasa ang operasyon matapos makakuha ng impormasyon ng DSWD tungkol sa mga Facebook post kung saan inaalok ng mismong nanay ang sanggol sa social media. Nasagip naman ang sanggol. Hawak na siya ngayon ng Quezon City Social Services Department. Depensa ng nanay, hindi tanggap ng kanyang pamilya ang maaga niyang pagbubuntis, kaya niya nagawang ibenta ang anak. Ayon naman sa DSWD, higit 20 social media sites at groups na nagbebenta ng baby online ang ipina-takedown na mula noong 2022. Hindi ko
commodity, hindi po bagay na ibinebenta ang ating mga anak. Sila po ay may human rights na kailangan po nating protektahan. Nakakaalarma raw ang ganitong modus lalo't sa tala ng PNP at DSWD, nasa 13 sanggol na ang narescue nila mula sa ilegal na pag-ampon sa loob ng 2 taon. Samantala, nasa kustodiya ng WCPC ang ina ng bata na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Kabilang na ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hinimatay at pumanaw kalaunan ng isang guro sa Muntinlupa City habang nasa isang observation class. Base sa investigasyon, biglang nahilo ang teacher na si Agnes Buenaflor na nag-oobserba para sa performance evaluation. Una siyang dinala sa klinik ng paaralan saka isinugod sa ospital. Doon na siya binawian ng buhay. Inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng guro. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Pero ayon sa Schools Division Office ng DepEd Muntinlupa, sinubukan daw ng paaralan na bigyan ng first aid ang guro. Tinulagsa naman ng Teachers Dignity Coalition ang ganitong class observation dahil nakaka-stress daw ito para sa mga guro. At hindi rin kami totally just class observation. Alam po namin yan, na kailangan po natin din yan, para improve yung pedagogy ng ating mga guro. Pero pag ikaw ay seasoned teachers na, o seasoned teachers na yung mga teacher natin, parang lalo silang, lalo silang na-stress na talaga. Magpapatuloy ang kwento ng kaharian ng kalayaan, hindi na sa sinihan kundi dito mismo sa TV5. Yan ang The Kingdom Magkabilang Mundo. Ang matindi, may mga bago ring kontrabida. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. In your remaining days. Come summer, muling magbubukas ang pinto sa kaharian ng kalayaan. Dahil ang isa sa most awarded films ng 50th Metro Manila Film Festival, mapapanood na bilang kapatid serye sa telebisyon, ang The Kingdom, Magkabilang Mundo. 1 year in the making ang premyadong serye na ito at sinimulan agad ng APT Entertainment at Media Quest ang world building ng The Kingdom, Magkabilang Mundo. Pangmalakasan ng cast. Ang karakter ni Solo, gagampanan pa rin ni Piolo Pascual. Back in character din si Christine Reyes bilang si Matimyas at Sue Ramirez bilang si Lakambini Luwalhati. So I'm just really excited because now we're able to remind the viewers about the story. And now we're getting more people to watch it, especially the ones that weren't able to catch it in the cinemas. And we're excited because finally, mag-start na yung series. Mahigit 1 linggo na itong numero 1 sa Netflix. At eto ang bago, ang maghahasik ng gulo sa buong kaharian. Si Raisa Sinon bilang si Mayari at si Derek Ramsey bilang si Raha Syam. Well, when Derek approached me, and he's been a good friend, and TV5 has been so good to me. I was like, Derek, I'm retired. But then when I saw he was serious, I was like, okay. And then certain things happened in my life which I never thought would happen. I was like, maybe this is a sign that, to get my mind off things. Ang setting ng serye ay magaganap 1 taon matapos ang pagpanaw ni Lakan Makisig played by Vic Soto sa movie version. Babalik din ang award-winning creative team with head writer Michelle Ngu Nario, MMFF Best Production Designer Nestor Abruena, at MMFF Best Director Mike Toviera. Kasama pa rin sa cast sina Ruby Ruiz bilang si Silay, Attorney Nico Antonio bilang Tarek, Bombi Plata bilang Uma Lokohan, at Art Acuña bilang General Carpio, maging si M-Quest artist Zion Cruz bilang Felipe. Abangan ng The Kingdom, Magkabilang Mundo, dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, endangered na mountain gorilla sa Congo nagsilang ng kambal. At first looks upcoming K-drama ni na Jisoo at So In-guk ipinasilid. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Nag-reveal na ang cast para sa live-action adaptation ng animated movie na Tangled. Ang rising Australian actress na si Tegan Croft ang gaganap bilang si Rapunzel, habang ang Disney star na si Milo Manham naman ang gaganap bilang si Flynn Rider. To be announced pa ang release date ng pelikula. Last 2010 nang maipalabas sa mga sinehan ang Tangled movie. Tungkol yan kay Rapunzel, ang prinsesang may magical long hair na ikinulong sa tore ng kinilala niyang ina. Inilabas na ng Netflix ang first look sa upcoming K-drama ni So In-guk at Blackpink Jisoo na Boyfriend in Demand. Gaganap si Jisoo bilang ang webtoon producer na si So Mi-rae, habang ang katambal niyang si In-guk ay gaganap bilang ang rival webtoon producer na si Park Pyong-nam. Ang story, magkukrus ang kanilang landa sa pamamagitan ng isang virtual dating simulation program. This year na ilalabas sa Netflix ang Boyfriend in Demand. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, pambihirang pagkakataon ang tampok natin ngayong gabi. Isinilang ang kambal na endangered gorilla sa Congo. Dalawang lalaking gorillas ang sinilang sa isang national park doon. Hindi ang pangkaraniwan, lalo't tuturing itong major event sa endangered subspecies gaya po ng gorilla. Dangati na rin ng anak ng kambal ang mother gorilla. Patuloy na minomonitor ang kambal para sa kanilang survival. Nangarap ko rin talaga magkaroon ng kambal. Na tao. Ikaw! Ay, para isang panganak mo, dalawa agad yung anak mo. Ikaw talaga. Doble kagad ang gastos. Ano naisip mo ba yung Double the gastos? trouble. Oo, Sa pero at least dalawa na agad diaper, yung sa anak mo. tuition. Kayang-kaya nila yan, sir. Hindi naman, pero Kayang-kaya kakayanin. yan, di ba? Pero nasa ano nyo ba? Nasa Ang ulo. genes nyo. Meron. Ayun. Meron Nasa kaming genes lahi. nila, oo. Totoo kaya yung pag kumain kang kambal ng saging? Hindi ko sure. Diba? Baka hindi Sabi naman. nila. Digestive sa reproduction. Huwag ka nagagalit. Mamanihi. Minit na naman yung ulo ni Bok eh. Mamanihi. Ikaw talaga eh. Una ko naisip, ano lamang kambal yung dalawa, kayong magkamukha naman lahat ng mga palagi. gorilla magbagong panganak. Baka kasi isa-isa lang sila mga anak. And then I thought, and then I remembered, Ano? there's a difference between identical twins and fraternal Fraternal. twins. Oh. So, saan tayo Yung papunta isa is dito? bizygotic, yung isa ay monozygotic. Oh, so ano nga ang papuntahan natin ito? Basta kambal sila, ka ba? Sa huli, magkakamukha sila. So, identical ang lahat. Isusumbong kita kay Mother Gorilla. Sige na, gagawin na tayo. Napahamak tayo nito. Yan po ang 45 minutong pag-iwan sa malagang headlines. Balik tayo diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Mean Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Adligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.